Gabi na pero wala pa rin si Santino. Ang alam ni Lian ay hindi naman ito umalis ng bahay. Napagpasyahan niyang hanapin na lang ito. Nilibot ni Lian ang buong bahay nila para mahanap si Santino. Nakita niya naman ito sa pool area. Tulalang nakaupo si Santino sa gilid ng swimming pool. Habang nakatampisaw ang mga paa niya, may hawak din siyang alak. Dere-derecho niya itong nilagok na tila ba may malaki siyang problema. Nilapitan ni Lian si Santino. Naupo siya sa lounge na nasa gilid lang din ng pool. Nang maramdaman ni Santino ang presensya ni Lian, nilingon niya ito, pero mabilis niya ring ibinalik sa tubig ang paningin niya. "May problema ka ba?" tanong ni Lian. Hindi naman sumagot si Santino, muli niyang tinungga ang alak na para bang juice lang ang iniinom niya. Nilalaro ni Lian ang mga daliri niya na nakapatong sa mga binti niya. Tama bang nilapitan niya si Santino? Nahihiya naman siyang magtanong ulit dahil dinedma lang siya nito. "Kung gusto mo nang makakausap, nandito lang ako." Aniya pa pero hindi pa rin sumagot si Santino. Nanatili naman si Liam sa lounge. Na kinaupuan niya, nakatitig lang si Santino sa tubig ng swimming pool habang si Lian ay nakatitig sa likod ni Santino. Napapaisip si Lian kung may nagawa ba siyang para hindi siya pansinin ni Santino. Naalala naman ni Lian ang sinabi ng lola niya. Posible kayang naniwala rin si Santino sa sinabi ng doktor na buntis siya? Siya nga pala, tungkol doon sa sinabi ng doktor na, "I'm not interested to know. You can do what you want." Pagpuputil ni Santino, naiinis na nakatingin si Lian kay Santino. Naririnig naman pala siya nito pero hindi nagsasalita. "Iniisip mo bang buntis din ako?" "Hindi ako buntis." "Paano ko mabubuntis kung wala naman akong nakakasex?" Prangka niyang wika. Hindi naman umimik si Santino. Nakatulala na lang ito habang hawak-hawak pa rin ang alak. "Hindi ka na naman nakikinig. Alam ko namang naririnig mong mga sinasabi ko. Pero nagkakamali kayo ng iniisip. Hindi ako buntis," dagdag niya. Sinilip ni Lian si Santino dahil baka nakatulog na ito dahil nabitawan niya ng hawak niyang bote. Napasigaw na lang si Lian nang bumagsak si Santino sa tubig. Mabilis siyang tumawag ng mga mag-aahon kay Santino at magdadala sa loob ng bahay. Tulong-tulong naman ang dalawang lalaki na nag-ahon kay Santino. Dinala na nila ito sa loob ng bahay. Basang-basa silang pumasok. Pinasok na nila si Santino sa loob ng CR para doon ito bihisan. Iniwanan naman nila si Lian dahil siya naman ang asawa. Nakahiga si Santino sa bathtub na walang tubig. Inis na lang na napahilamos sa mukha niya si Lian. Paano niya bibihisan si Santino? Huhubaran niya ba ang lahat ng damit nito? Napairap na lang si Lian sa sarili niya. "Paano mo bibihisan kung hindi mo siya huhubaran?" Usal niya sa sarili niya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga saka siya napatingin sa pribadong bahagi ng katawan ni Santino. Napalunok siya nang maisip na makikita niya ito. "No!" Sigaw niya saka siya mabilis na tumalikod. Lumabas na muna siya ng CR at nag-isip. Hihintay niya na lang ba si Santino na magising para magbihis na lang ito ng mag-isa? Paano naman kung hindi ito nagising? Baka magkasakit pa ito kapag nababad siya sa tubig habang tulog. Muling humugot ng malalim na buntong hininga si Lian. Saka siya naghanap ng isusot ni Santino. Maarte niyang hinawakan ang underwear ni Santino sa kanya ito inihagis sa kama. Tumayo pang mga balahibo niya dahil doon. Buong buhay niya ay hindi pa siya nakakahawak ng underwear ng lalaki kahit nang naging boyfriend niya si Enzo. Binilikan na ni Lian si Santino, mahimbing pa rin tong natutulog. Ibinaba na muna ni Lian ang mga damit ni Santino sa kanya ito tinitigan. Pinag-aaralan niya kung paano niya ba mahuhubaran at mabibihisan si Santino. Muli siyang humugot ng malalim na buntong hininga sa kanya nilapitan si Santino. Sinimulan niya ng alisin ang botones ng damit ni Santino. Napapalunok na lang si Lian na makita niyang matigas na dibdib ni Santino. Hindi niya alam kung kakayanin niya ba talagang bihisan si Santino at makita ang buong pagkatao nito. "Oh God!" Malakas na sigaw ni Lian na bigla siyang hawakan ni Santino sa kamay. Kunot noon tinignan ni Santino si Lian. Nahihilo pa si Santino dahil sa dami ng alak na nainom niya. "What do you think you're doing?" Seryosong tanong ni Santino sa kanya. Muling napalunok si Lian. "Bibihisan lang sana kita pero dahil gising ka naman na,
Ikaw na magbihis sa sarili mo. Sagot niya at akma na sanang tatayo nang muling makatulog si Santino. Napapairap na lang si Lian at napapabuntong hininga. Really? Aniya saka siya napasapu sa noo niya. Mukhang wala na siyang magagawa. Kailangan niyang bihisan si Santino. Muli niyang hinawakan ang polo nito at inalis. Nahirapan pa siya dahil mabigat ito. Hirap na hirap siyang iangat. Pinagmasdan ni Lian ang maganda at matikas na katawan ng lalaki. Pinagpapawisan na siya nang mapadako ang mata niya sa short nito. Bakat na bakat ang pagkalalaki nito sa short. Anong klaseng parusa ba to? May virgin eyes. Aniya, isinuot na ni Lian ang t-shirt kay Santino. Malamig din sa loob ng CR ni Santino pero pinagpapawisan pa rin si Lian. Nang maisuot niya ang t-shirt ni Santino ay sinunod niya ang short. Paano ko ba aalisin to? Aniya pa sa sarili niya. Hinawakan niya ng magkabilang gilid ng short ni Santino sa kanya ito binaba pero nalalaki ang mga mata niya sa nakita. Ginoong Maria, anak ni Jacob! Oh gosh! My eyes! No! Pag-hysterical niya dahil sa sobrang gulat. Akala niya may suot na brief o kahit boxer man lang si Santino pero wala. Kaya lumitaw sa mga mata ni Lian ang galit na pagkalalaki ni Santino. Nakatalikod na si Lian habang nakatakip sa mga mata niyang mga kamay niya. Hindi niya kayang tingnan ang pagkalalaki ni Santino, lalo na't wala pa naman siyang nakikitang ganon sa buong buhay niya. Hindi naman namalay ni Lian ang pagising ni Santino. Kunot noong napatingin si Santino sa short niya, na bahagyang nakababa. Hinawakan ni Santino sa braso si Lian na lalong ikinasigaw ni Lian. Mabilis namang tinakpan ni Santino ang bibig nito. Pilit na nagsasalita si Lian habang nalalaki ang mga mata niya pero hindi siya pinakawala ni Santino. Pinagsasamantalahan mo ba ako? Tanong ni Santino na mabilis na ikinailing ni Lian. Hindi na makapagsalita si Lian sa sobrang kahihiyan na nararamdaman niya. Mariing nakatitig sa kanya si Santino. Buong lakas ninalis ni Lian ang mga kamay ni Santino sa kanya saka siya lumabas ng CR. Hindi pa man niya nabubuksan ng pintuan nang maabutan siya ni Santino. Hinawakan ito sa braso si Lian sa kanya ito sa pilitang pinaharap sa kanya. Pwede bang bitawan mo na ako? Lalabas na ako. May mga naredy na rin ako mga damit mo na nasa CR. Magbihis ka na at matulog. Natataranta na rin niyang wika. Hinila siya ni Santino hanggang sa mapahiga si Lian sa kama. Dahil nawalan siya ng balanse, tila nalilisik ang mga mata ni Santino na nakatingin sa kanya. Nababalot naman ng takot ang buong pagkatao ni Lian dahil baka kung anong magawa ni Santino sa kanya. Wala akong ginagawa sa iyo ah. Sinusubukan lang kitang bihisan para hindi ka magkasakit sa basa mong damit. Promise, maniwala ka. Wala akong balak na gawin sa iyo. Natatakot na saad ni Lian saka siya umatras hanggang sa maramdaman ng likod niya ang headrest ng malaking kama ni Santino. Hindi naman umimik si Santino. Gumapang siya sa kama, sa kanya hinila si Lian. Sa panlalaban ni Lian ay napahiga siya. Hindi na siya nakagalaw nang bumagsak sa ibabaw niya si Santino. Malalalim ng bawat paghinga ni Lian pero kumalma siya nang maramdaman niyang tila ba. Nakatulog na naman si Santino. Tinignan niya ito at nakahinga siya ng maluwag na hindi na gumalaw si Santino. Hindi niya kaagad tinulak si Santino paalis sa ibabaw niya. Dahil sa pagod niya, pakiramdam niya na walan siya ng lakas. Nang mahabol na ni Lian ang paghinga niya ay muli niyang tinignan si Santino. Buong lakas niya na itong itinulak hanggang sa makawala siya. Basa pa rin ang short ni Santino dahil hindi pa ito nakakapagbihis. Mabilis na kinuha ni Lian ang short at underwear ni Santino. Nakadapa si Santino kaya puwet ni Santino ang makikita niya kapag binihisan niya ito. Inalis na ni Lian ang short ni Santino. Iniwas niyang paningin niya para hindi makita ang puwet ni Santino. Kinapakapa niya na lang ang paa ni Santino para isuot ang short pero naramdaman niya na tila ba nakatihaya ng mga paa nito. Kaya nilingon niya. Muling nanlaki ang mga mata niya. Pakiramdam niya ay matotroma na siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Lola! Sigaw niya dahil muli niya na namang nakita ang hindi dapat makita. Tulog pa rin si Santino pero nakatihaya na ito kaya kitang-kita na naman ni Lian ang pagkalalaki nito. Ipinikit niyang mga mata sa kanya kinapa ang pagsusuot ng short ni Santino. The heck?
What is that? Aniya na may maramdaman siyang matigas nang malapit niyang maisuot ang short ni Santino. Ayaw niya namang tumingin. Ayaw niya nang malaman kung anong nahawakan niya pero alam niyang ang dragon ni Santino ang nahawakan niya. Tumayo na naman ang mga balahibo sa buong katawan ng babae. Nang mabihisan niya na si Santino, mabilis siyang lumabas. Dumiretso na siya sa kwarto niya, tila baramdam pa rin niya kung anong nahawakan niya at malinaw na lumalabas sa isip niyang pagkalalaki ni Santino. Isinubsob ni Lian ang mukha niya sa unan niya. Pilit na inaalis sa isip niyang mga nakita niya. Paano niya haharapin si Santino bukas? Napasigaw na lang si Lian habang nakasubsob siya sa unan niya. Sana hindi na lang hinanap ni Santino pero kung hindi niya naman to hinanap at walang nakakita sa kanyang nahulog sa pool, baka kung ano nangyari dito. Pinilit ni Lian matulog. Kinabukasan ng magising naman si Santino ay ramdam niyang sakit ng ulo niya. Naalala niyang nakaubo siya ng isang bote ng alak. Bumangon na siya. Akma na sana siyang pupunta sa CR pero napansin niyang nakakalat ng short sa sahigat at underwear niya na sa kama niya. Inalala niya naman kung nakapagbihis pa siya kagabi pero wala siyang maalala. Tinignan niya sarili at pansin niya namang iba ng damit niya. Pumasok siya ng CR, nakakalat din sa gilid ng bathtub ang isa pa niyang damit. Alam niyang yun ang suot niya kahapon. Nang may mag-flash naman sa isip niya, inaalala niyang nakita niya si Lian kagabi. Sigurado siyang inaalis ni Lian ang short niya kagabi. Naalala niya pang hinabol niya si Lian pero pagkatapos nun wala na siyang maalala. Si Lian bang nagbihis sa akin? Damn it. Usal niya, napanunok siya at iniisip kung anong naging reaksyon ni Lian. Habang binibihisan siya, iniisip niya rin kung paano siya nabihisan ni Lian. Napahila mo si Santino sa mukha niya. Tinignan niya ang sarili niya sa salamin at pilit na inaalala kung talaga bang si Lian na nagbihis sa kanya kagabi. Alam niya nag-uusap din sila ni Lian pero hindi niya na maalala kung anong pinag-usapan nila. Nang makaligo siya, hinanap niya kaagad si Lian. Umalingasaw pa sa katawan niyang alak. Where is Lian? Tanong niya sa lola nito. Maaga siyang umalis, iho. Nagmamadali naman siyang umalis kanina. Hindi na nga niya nagawang kumain eh. Sagot ni Elsa. Alam ni Santino kung anong dahilan ni Lian. Iniiwasan siya nito. Siguradong may nangyari kagabi na kinakahiya ni Lian. Napahawak si Santino sa pagkalalaki niya sa kasya. Napalunok. Posible bang nakita yun ni Lian? Napangisi na lang siya. Nang makakain siya, ay nagbihis na rin siya saka siya umalis ng bahay. Una niya naman pinuntahan si Lian sa office nito. May dala-dala siyang pagkain dahil hindi pa ito kumakain ng umagahan. Naglalakad na si Santino papunta sa opisina ni Lian na makita niya itong lumabas sa isang pintuan. May mga bitbit siyang papeles. Lian, tawag ni Santino, nilingon naman siya kaagad ni Lian pero mabilis din itong umiwas ng tingin. Binilisan niya ang paglalakad dahil hindi niya talaga kayang harapin si Santino. Lian, I know you heard me. Saad ni Santino sa kanya. Napapikit na lang si Lian. Sana hindi siya habulin ni Santino dahil wala siyang mukhang ihaharap dito. Napatingin naman si Trixie kay Lian at kay Santino na tila naghahabulan. Napapairap na lang si Trixie. Naging blessing in disguise pa kay Lian ang panluloko nila ni Enzo dito. Lian, talk to me, sigaw ni Santino kay Lian. Pero mabilis nang tumakbo si Lian. Gagawin ba talaga nilang playground ang kumpanya? Ani ni Trixie na nakasunod ang paningin sa kanila. Alam ni Santino na hindi siya hihintuan ni Lian kaya hinabol niya na to. Ano ba kailangan mo? Pwede ba? Umalis ka na. Wika ni Lian kay Santino habang tumatakbo. May pinadalang pagkain ng lola mo, sagot ni Santino. Ikaw na lang kumain yan. Kumain na ako, sigaw niya. Pagpasok niya sa opisina, ay akma niya na sanang ilalak ang pintuan nang mahabol siya ni Santino. Mabilis na pumasok ito sa kainilak ang pintuan. Nalalaki naman ang mga mata ni Lian dahil siya ginawa ni Santino. Iniwas ni Lian ang paningin niya. Naupo na siya sa swivel chair niya at ginawang abala ang sarili. Hindi niya nilingon si Santino dahil malinaw na malinaw sa isip niya ang mga nakita niya kagabi. Ano ba kailangan mo? Sinabi ko na sa'yong tapos na akong kumain. Ikaw na lang kumain yan. Pilit niyang pinapalakas ang loob niya. Ibinaba ni Santino ang mga dala niyang pagkain sa center table saka siya lumapit kay Lian. Inilapat niyang mga kamay niya sa lamesa saka siya bahagyang inilapit ang mukha niya kay Lian. Napalunok si Lian at kitang-kita yun ni Santino. Malamig ang aircon pero pinagpapawisan si Lian. Tell me what happened last night.
Amoy na amoy ni Lian ang pinaghalong mint at amoy ng alak ng hininga ni Santino. Pigil naman ang hininga ni Lian dahil pakaramdam niya, pati paghinga niya at tibok ng puso niya ay naririnig na ni Santino. Ano bang nangyari kagabi? Utal niya ring tanong habang nakatagilid ang mukha niya. Feeling niya konting galaw lang ng mukha niya, maghahalikan na sila ni Santino. What did you see last night? Ikaw ang nagbihis sa akin, hindi ba? Tila ng asar pang baritaw ng boses ni Santino. Sunod-sunod na napapalunok si Lian. Pakiramdam niya matutuyan ng lalamunan niya sa kakalunok niya. Mariin niyang naipikit ang mga mata, umiinit ang mga pisngi niya dahil sa hiya. Pakiramdam niya, pulang-pula ng mukha niya. Naalala niya na naman ang nangyari kagabi at ang mga nakita niya. Shucks! Tila kinikilabutang wika ni Lian. Napangisi naman si Santino na imulat ni Lian ang mga mata niya nang hawakan ni Santinong baba niya. Dahan-dahan na pinaharap ni Santino sa kanya mukha ni Lian para buo niyang makita ang mukha nito. Sa sobrang hiya naman ni Lian, tinampal niyang kamay ni Santino sa kanya inatras ang upuan niya. Nakahinga naman siya ng maluwag na makalayo siya kay Santino. Don't! Sigaw ni Lian nang lalapitan siya ni Santino. Akma sanang tatayo si Lian nang makorner siya ni Santino. Hawak nito ang dalawang kamay na swivel chair. Halos isiksik na ni Lian ang sarili niya sa kinupuan niya. Anong nakita mo kagabi? Ulit na tanong ni Santino saka siya naupo sa isang kamay na swivel chair. Gusto na lang ni Lian na kainin na lang siya ng lupa. Bakit pa ba tinatanong ni Santino yon? Bakit niya pa ba gustong malaman yon? Para saan pa? Wala akong nakita ah. May dapat ba akong makita? Nautal niyang saad. Hawak-hawak ni Santinong baba ni Lian. Look at me. Answer me while looking at my eyes, Lian. Utos ni Santino. Napalunok si Lian. Kung hindi mo gagawin, hahalikan kita hanggang sa malunod ka. Dagdag pa ni Santino. Inis namang sinalubong ni Lian ang mga mata ni Santino. Ano bang gusto mong malaman? Pwede ba? Umalis ka na dyan. Inis ng wika. Lakas loob niya ring sinalubong ang mga mata ni Santino kahit na iniwas niya paminsan-minsan ang mga mata niya dito. Nakita mong hindi dapat makita, hindi ba? Ikaw ang nagbihis sa akin. Alam kong ikaw ang kasama ko sa CR sa kwarto ko. Paano mo ko mabibihisan nang hindi mo ako huhubaran? Maring ipinikit ni Lian ang mga mata niya. Bakit ba gusto pang malaman yun ni Santino? Mukhang tuwang-tuwa si Santino nakikita siyang namumula sa kahihiyan. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian sa kanya buong lakas na sinalubong ang mga tingin ni Santino sa kanya. Oo, ako nagbihis sa'yo. Hinubaran din kita. Pag-amin niya na. Muli siyang lumunok. Pero may nakatakip sa pang ibaba mo. Nakatakip ang kumot habang hinubaran kita. At binibihisan kaya wala ko nakita. Kung iniisip mong sinilipan kita, pinagsamantalahan kita, nagkakamali ka. Pagsisinungaling niya. Bakit ngayon niya lang naisip yon? Bakit hindi niya ginawang harangan ng pang-ibaba ni Santino kagabi? Wala sana siyang nakita. Inosente pa sanang mga mata niya at ang mga kamay niya. Seryoso pa rin nakatingin si Santino sa kanya. Paulit-ulit namang sinasabi ni Lian sa isip niya na sana maniwala si Santino sa kanya. Hindi naman umiiwas ni Lian ang paningin niya dahil baka kapag iniwas niya ng paningin niya, malaman ni Santino na nagsisinungaling siya. Oh, sorry. Naagaw ang atensyon nilang dalawa nang biglang pumasok si Warren. Nakita niyang posisyon nilang dalawa. Kung makikita mo sila ay mapagkakamalan mo silang naghahalikan. Itinulak naman ni Lian si Santino para makaalis na ito sa upuan niya. Dad, nahiyang saad ni Lian. Nakatalikod pa rin naman si Warren. Pasensya na kayo. Hindi ko alam na nandito pala si Santino. Pasensya na sa abala. Aalis na ako. Mabilis namang umalis si Warren kaya muling naiwan sa loob ng office si Santino at Lian. Nanatili namang nakatingin sa Santino sa pintuan dahil sa pagkakaalam niya na ilak niya yon. Tumayo na si Lian saka siya naupo sa sofa. Umalis ka na. Tanghali na pero nandito ka pa. Wala ka bang mga gagawin? Pag-iiba ni Lian ng usapan, sumeryoso naman si Santino nang maalala niya ang sinabi ng doktor kahapon tungkol sa kalagayan ni Lian. Kung ganon, aalis na ako. Seryoso niyang wika saka siya lumabas. Sinundan naman ni Lian ang tingin si Santino. Napapailing na lang siya dahil sa bilis ng pagbabago ng ugali ni Santino.
Kanina parang nangaasar lang ito sa kanya. Tapos biglang magsusungit. Bipolar ba yun? Usal pa ni Lian. Bumalik na siya sa upuan niya, saka siya pinagpatuloy ang trabaho niya. Pero hindi niya maiwasang hindi mapapikit minsan sa tuwing naalala niyang nangyari kagabi. Sa tuwing naalala niya, yung gusto niya na lang talagang lumubog at maglaho. Maaga siyang umuwi dahil nahihilo na naman siya. Iba talagang pakiramdam niya. Ayaw niya namang mawala ng malay sa loob ng office dahil baka walang makapansin sa kanya, lalo na't pumapasok lang ang sekretary niya kapag tinatawag niya ito at kapag may mga ihahat itong mga papeles. Papasok pa lang sana siya ng sala na magdala-dalawa ang paningin niya. Humawak siya sa gilid ng pintuan saka humugot ng malalim na buntong hininga. Hinihintay niya maging okay ang paningin niya. "What are you doing there?" Tanong ni Santino na kararating lang din. Kunot noo niyang tinignan ng pwesto ni Lian. Nakayakap na ito sa hamba ng pintuan. "Wala lang. Konting hilo lang," sagot niya saka tumayo ng tuwid. Nilingon niya na si Santino pero dere-derecho nang pumasok si Santino. Napahilot sa noo si Lian. Hindi naman na siya nagpupuyat simula nang mawalan siya ng malay dahil sa pagpupuyat niya. Pero bakit nahihilo pa rin siya? Nagpunta ng kusina si Lian saka siya naghanap ng mga gamot sa cabinet. Siguro naman mawawalang hilo niya kapag nakainom na siya ng gamot. Ibinaba ni Lian ang nakuha niyang gamot sa sakit ng ulo sa lamesa. Saka siya nanguha ng tubig sa fridge. Nakita naman ni Santino ang gamot na iinumin sana ni Lian. Kinuha niya yon sa kanya tinignan si Lian na nagsasali ng tubig sa baso. "Masamang pakiramdam mo?" Tanong niya. Lumapit naman si Lian kay Santino at akma siya nang kukunin ng gamot na hawak nito nang ilayo yun ni Santino. "Ano bang problema mo? Akin na nga yung gamot. Kailangan kong inumin yan," anas ni Lian. "Iinom ka ng gamot? Papatayin mo bang anak mo na sa sinapupunan mo pa lang? Hindi mo ba alam na bawal sa yung kahit na anong gamot? Depende na lang kung nireseta sa'yo ng doktor mo." Seryosong saad ni Santino na kinakunot naman ng mga kilay ni Lian dahil sa pagtataka.